Madaling tanong, ano ang kaibahan ng balakang na ito sa isa pa? Napakasimple, lahat ng mga kalamnan na nakapaligid dito, lalo na itong kalamnan sa likod na tinatawag na gluteus maximus, na ang pangunahing tungkulin ay protektahan ang iyong balakang mula sa pagkasira dulot ng paglipas ng panahon. Tingnan mong mabuti, gaano nga ba ito kakapal sa video na ito ngayon? Magkakaroon tayo ng 30 minutong routine para palakasin ang gluteus maximus ng mga nakatatanda. Para palakasin ang balakang, maiwasan ang mga pagkadulas, at mapigilan ang paglala ng arthrosis. At ngayon, sisimulan na natin ang mga ehersisyo, kung saan kakailanganin natin ng isang upuan, tuwalya, at pati na rin ang hawakan ng walis. Alam nyo kung gaano ko ito gusto at makapal ang librong ito. Hindi kailangan ng bola, gagamitin ko lang ito para mas makita nyo ang ehersisyo. Ang kailangan lang talaga ay isang mahabang tuwalya. Simulan natin ang unang ehersisyo mula simple hanggang mahirap gamit ang isometric na galaw. Tandaan, sa isometric may kontraksyon pero walang galaw. Mayroong aktibasyon ng kalamnan pero hindi gumagalaw ang binti. Kaya ano ang kailangan natin gawin? Kunin ang tuwalyang iyon na mas makapal, pisilin ito, tiklupin ng ilang beses at ilagay mismo sa ilalim ng paa. Kung may bola ka, mas mabuting gumamit ng bola. Gagamitin ko ito dahil mas maganda itong tingnan. Ilalagay ang paa sa bola at panatilihing nakabaluktot ang tuhod ng 90 grados. Mula rito, gusto kong idiin mo pababa at panatilihin ng 1 hanggang 5. Mararamdaman ang pag-urong lalo na sa likod, sa gluteus maximus na ipinakita ko kanina. Kukunin ko ulit ito. Magpapahinga tayo pagkatapos magbilang ng 5. Makapal ang laman nito, kaunti ang taba, at nasa likod ng balakang. At pipisain ulit natin. 1, 2, 3, 4, at 5. Gagawin natin ito ng 10 ulit ng sabay-sabay. Magpapahinga ako. Ginagamit ko ang bola para makita nyo ang galaw ng binti, pero kung tuwalya ang gamit, hindi ganoon kalaki ang galaw. 4 at 5. Pahinga. Ulitin natin. Pipisain natin. 1, 2, 3, 4 at 5. Pahinga. Punta na tayo sa ika-4. 4. Itataas ko ang binti, papaluwagin ang mga kalamnan, pipisain, mararamdaman ko ang pag-urong ng kalamnan sa likod ng binti, papaluwagin, may 5 pa tayong natitira, pipisain ng malakas. Subukan mong huwag ipatong ang binti mo. Dahil pipisain mo ang bola o tuwalya gamit ang lakas ng kamay mo. At hindi yan ang gusto natin. Gusto natin na ang trabaho ng gluteus ay maging independent at ikaw mismo ang makakapiga nito gamit ang sarili mong lakas. Pahinga 7. Tuloy tayo. Piga 8. 2 na lang ang natitira. Pinipiga ko. Mahalaga ang gluteus major para sa kalusugan ng balakang. 9. Huling ulit na. Pinipiga ko ng malakas. At 10. Magpapalit na ako. Para lang makita ninyo na gamit ang tuwalya, halos pareho lang. Pero iba lang ang itsura kapag tiningnan. Ilalagay ko ang tuwalya sa sahig, ilalayo ko ang paa ko at pipisain ko ang tuwalya para makita mo. Tingnan mo, ngayon hindi siya naipit kasi hindi naman ito bola. Panatilihin natin ang pagkontrata pero nararamdaman ko pa rin ang pagkontrata ng kalamnan sa likod ng balakang. Nagpapahinga ako, hindi na ako humihigpit pero sa itsura, hindi ganun kadaling sundan. Di ba? Hindi ninyo nakikita kung paano ko pinipisil at tinaataas ang binti na dapat din nating gawin. Magpapahinga ako kaya papalitan natin ng bola para mas madaling sundan. Pinipisil ko. 1, 2, 3, 4, 5. Magpapahinga. 3 na ang nagawa natin. Pinipisil ko ulit. 4 pinipisil ko. 5. Sige ulit. Pinipisil ko. 5. Simple lang, magsisimula tayo sa basic at dahan-dahang uusad papunta sa mas mahihirap na ehersisyo. 7. Dinidiin ko. 8. 2 na lang ang natitira. 9. Huli na. Tara, gawin natin ang pagdiin gamit ang unan o tuwalya o kung anumang bagay na matibay para mapiga ang lahat ng mga kalamnan sa likod. Ilalagay ko na lang dito ang bola, hindi na natin kailangan.
Pero kailangan pa rin natin ng mahaba at tamang tuwalya, ha? Kasi ang gusto natin ay balutin ang ating mga binti at magtrabaho. Ang gluteus medius ay gilid na kalamnan na mahalaga para sa kalusugan ng balakang. Tingnan mo, kunin ang tuwalya. Idikit ang tuhod at ipulupot ang mga dulo para halos magkabuhol na sa pagitan ng iyong mga kamay. Hilahin ng maigi gamit ang dalawang kamay, pwede mo ring paikot para mas malakas. Dahil ang gusto natin ay gumawa ulit ng isometric contraction. Gusto ko na walang gagalaw sa parte ng balakang ko. At basically, ang gagawin ko ay paghiwalayin ang dalawang binti ko ng sabay. Napakalakas, kasing lakas ng kaya ko. At ang gagawin ko ay maramdaman ang effort na yon sa gilid ng balakang, dito mismo, sa bahagi ng gluteus medius. Ano ang dapat subukan gamit ang kamay? Kailangan pigilan ang paghiwalay ng tuhod. Tama? Hindi ba pwede ito gawin? Walang silbi niyan. Gusto ko sa kamay mo lang. Gumawa ng isometrikong pag-urong ng kalamnan nang hindi gumagalaw sa pinakasimpleng paraan. Ang isometrikong pag-urong ang batayan ng paggaling at pagpapalakas at pinakamadali para sa matatanda. Dalawa ang ginagawa natin, madiin kong hinihiwalay. Bibilang ako ng 5, 3, hawak ko ang posisyon, hinihiwalay ko. 4, tara, binubukod ko binti ko. May 5 pa akong natitira, hinihiwalay ko na. Tara. 6, tara ulit, hinihiwalay ko. 7, huling 2, hinihiwalay ko. 8 o 9, di ko talaga alam ilan pa natitira. 9, gagawin na natin ang huli. Malakas kong hinihiwalay ang mga tuhod ko. Kaya ng tuwalya ko. Ginagawa ang pag-urong ng kalamnan sa gilid ng balakang. Ayos, isang napakagandang paraan para simulan ang pagtrabaho sa mga kalamnan ng puwit na may magaan na intensity. Susunod, gagamitin natin ang ating mahal na upuan. Iiwan natin ang puwit dito. Iikot natin ito. O mas tamang sabihin, ilalagay natin ito sa eksaktong lugar na ito. Gagamitin natin ang librong ito na gaya ng nakikita ninyo ay makapal at may tiyak na bilang ng 600 pahina. At gagamitin natin ito. Gusto kong tumayo sa isang paa sa ibabaw ng libro para malayang gumalaw gamit ang kabilang binti. Gagamitin ko ang upuan bilang paraan ng suporta. Mahalaga na gawin ang mga ehersisyong ito para sa matatanda habang may sandalan tulad ng upuan, kasangkapan o pader. Ang pinakamahalaga ay ang kaligtasan at maiwasan ang pagkadapa o pagkahulog. Sumasandal ako sa upuan, itataas ang kanang binti, iiwanang tuwid ang kaliwang tuhod at gusto ko itong dalhin paatras hanggat kaya. Ang gluteus maximus ang nag-e-extend ng balakang at mararamdaman mong humihigpit ito. Hindi lang yan, gusto ko ring ilabas mo ang dulo ng paa mo. Tingnan mo, dito nakaharap at dito palabas. Ramdam mo? Pag inilalabas, paano lumalakas ang gluteus contraction? Hawakan ng 3 segundo tapos balik sa dating posisyon. Mahalagang huwag mandaya. Huwag kang yumuko paabante dahil hindi balakang ang pinapagana, kundi ang kabilang bahagi na dapat hiwalay ang galaw sa antas ng balakang. Paa palabas. 1, 2, 3, pahinga. Gagawin natin ito ng 10 ulit. Paa palabas. 1, 2, 3, pahinga. 3 na ang nagagawa natin. Paa palabas. 4. Tingnan mo, nakapirmi ang katawan at balakang ko, binti ko lang ang gumagalaw paatras. 5. May natitira pa akong 5. 5, 6, sige ulit tayo iunat. 7. Iunat, 8, iunat. Siyam, huli na. Ayan. Palabas yan at 10. Ayos ba? Ang saya, di ba? Sa antas ng balakang. Kung mapagod ka agad, makaramdam ng sakit o hindi ka komportable sa isang paalang, huwag mag-alala. Gawin mo lang ng 5, tapos magpahinga ka muna. Ayos lang. Hindi naman mahigpit o matigas ang routine. Pwede mong baguhin ang bilang ng ulit, baguhin ang hirap ng ehersisyo, depende sa kakayahan mo. Gawin din sa kabila. Tatayo sa isang paa.
tuhod tuwid, bahagyang yuyuko at sasandal sa upuan, tapos ilalayo ang paa palikod. Tandaan, dapat nakaturo palabas ang paa, hindi pababa para mas malakas ang contraction. Dito, sa bahagi ng aking pangunahing puwit. Isa, ulitin natin. Paa palabas, hawakan. Dalawa, relax. Paa palabas, hawakan. Tatlo. Pag-abot. Apat. Pag-abot. 5. Pahintulutan mo akong ayusin ang sarili ko ulit. 5. 6. Pag-urong ng tiyan, lalo sa puwitan, huwag yumuko paabante. 7. 3 segundong pag-urong para mapanatili ang lakas ng kalamnan sa dulo. 8. Siyam, huling ulit, babalik ako sa panimulang posisyon at uulitin ulit. Sa 10, magpahinga muna tayo, bumaba sa libro at maglakad-lakad sandali. Kapag pagod ang balakang mo, susunod nating tututukan ang gitna ng puwit. Tingnan mo, ipapakita ko ulit sa iyo kung ano ang meron ako dito sa binti ko. Ang gitnang bahagi ng puwit ang pinakapanlabas ng balakang. Ang likod ay pangunahing puwit at ang gilid ay tumutukoy din sa gitnang bahagi. Hugis pamaypay ito at mahalaga sa pagpapatatag ng balakang, lalo na kapag nakatayo sa isang binti. Ilalagay muna natin dito, sana hindi mahulog. Mukhang ligtas naman ito. Ibabalik natin ang libro sa sahig at titiyakin ang ligtas na posisyon. Tumayo ka sa isang paa. Uulitin natin ang abduction ngayon. Ilayo mo ang paa mo nang kaya mo. 45 degree ay sapat na. Siguraduhin mong ngayon, ayaw nating lumihis palabas ang paa, kundi manatili itong nakaharap palagi sa unahan. Mararamdaman natin ang pag-urong ng kalamnan dito mismo, sa bahagi ng balakang. At eksaktong doon, ilalagay ang binti, ang gitnang bahagi ng puwit. Simulan na natin, 10 ulit, ibuka muli. 1, 2, 3, relax at huwag mandaya. Hindi ako yuyuko sa isang gilid. Hindi ako gagawa ng anumang pandaraya gamit ang gulugod. Magtatrabaho ako ng ligtas. Ginamit ko ang galaw ng gitnang puwit ko. 2, ulitin. Ayan, hinahawakan ko. 3, ilang segundo, ulitin. 4 hanggang 10, nakatigil katawan ko, matatag suporta ko. 5, ulitin natin. 6. 7, 3 na lang ang natitira. 8. 9. Huling ulit, lateralization at yes. Magandang trabaho. Isa ito sa kalamnan na madalas sumakit kapag tama ang ehersisyo. Magdadagdag pa tayo ng ilaw. Oh, mas maganda na ngayon. Ngayon, hayaan mo akong tumalikod at ulitin ito gamit ang kabilang paa. Tandaan mo, libro. Manatili tayong kalmado sa upuan. Unahin ang kaligtasan. Nasa baywang ang kamay ko at ibinuka ko ito palabas. Ngayon, hindi na nakalabas ang paa, laging nakaharap ang dulo nito sa pader. Isa. Ihiwalay. 2. Ihiwalay. 3. Ihiwalay. 4. Magbibilang tayo hanggang 10 at hahawakan ng 3 segundo ang posisyon 5. 6. 7. Tuwid ang binti, parehong sumusuporta at inilalayo. 8. 9. Huling ulit. 10. Ipatong ng maayos ang paa, magpahinga, maglakad, para ma-relax ang balakang at kunin ang libro, dahil hindi pa natin ito kailangan ngayon. Kunin natin ang patpat at gagawin ang komplikadong galaw na tinatawag kong galaw ng bisagra. Mahirap itong galaw dahil sa pagyuko ng balakang. Madalas nating nakakalimutan at iniiwasan ito, gaya ng pagkuha ng bagay o pag-upo ng paluhod. Ang bisagra o pagyuko ng balakang ay mahalaga para sa kalusugan ng ibabang likod at balakang.
Para dito, ganito natin ito gagawin. Ilalagay natin ang baston sa kabilang braso. Dapat magdikit ang puwitan at batok sa baston. Ilabas ang dibdib at panatilihin ito gamit ang mga braso kung kaya. Tingnan mong mabuti, bahagyang paghiwalayin ang mga paa at ituro palabas ang dulo. Gusto kong yumuko ka paabante, yumuko ka, yumuko ka, yumuko ka, yumuko ka, yumuko ka. Yumuko ka sa balakang at siguraduhing hindi humiwalay ang patpat sa puwitan. Pati na rin sa antas ng batok. Ikaw, gamit ang mga kamay mo. Kaya mo bang hawakan ito dyan? Mas dikit? Para magawa ng tama ang galaw. Tatayo ulit tayo. Hihinga at bababa. Gaano kababa ang kailangan? Sige, bawat isa ay may hangganan. Napapansin ko, pag narating ko na iyon, umaangat na ang tungkod. Kaya hindi tayo mandadaya, gagawin natin ang ehersisyo ayon lang sa kaya natin. Bababa ako hanggang sa pinakababa at babalik. At ano ang gumagana dito? Ang puwitan? O sige, gumagawa rin ito ng extension ng balakang. Pero sa pagkakataong ito, imbes na igalaw ang binti, ibinabalik nito ang katawan sa orihinal nitong posisyon. Iba itong paraan para palakasin ang puwitan. Yuyuko ako hanggat kaya, babalik, nakalima na. Palitan ng kamay para simetriko ang galaw, tumatayo ulit ako ng tuwid. Dikit sa batok at puwitan. Yuyuko lang ako hanggat kaya. Huwag mo akong hawakan kasi baka lalo pa akong yuyuko. Natatanggal na ang baston, kaya mas okay nang manatili ako dyan. Isa, yuyuko ulit. 2. Yuyuko ulit. 3. Bumaba tayo. 4. Huling ulit. At 5. Magaling at magandang trabaho. Lalo na sa bahagi ng balakang, pero pati na rin sa bandang ibabang likod. Isang bahagi na kadalasan ay napakahina natin. Pwede ko bang ilagay dito ang tungkod? Lilipat na tayo sa ehersisyo gamit ang sinturon. Magandang ehersisyo ito para palakasin ang kalamnan ng puwitan. Hindi ko nabanggit kanina, pero yung mga ehersisyo habang nasa ibabaw ng libro. Parehong inuurong paatras ang gluteus maximus at gluteus medius sa gilid. Pwede pa itong maging mas mahirap. Maglagay ng pabigat sa bukong-bukong para tumaas ang resistensya sa grabidad. Lumabas tayo gamit ang peke. Iwan natin ang libro dito para mas mahirapan ang ehersisyo. Kailangan lang nating ilagay ang isang paa sa upuan. Gusto ko nakaharap ka at ang mga paa mo sa unahan, tapos itulak mo ang balakang mo paabante. Ayos ba? Siguraduhin na tuwid ang linya mula balikat hanggang bukong-bukong at huwag yumuko paabante habang nag-eehersisyo. Sa madaling salita, ito ay tungkol sa paglilipat ng bigat. Ngayon, nasa kanang paa ko ang bigat ko, pero kapag yumuko ako, lumilipat ito sa kaliwang paa. Mahalaga ang trabaho ko, hindi nyo ba nakikita? Pero nasa mababang antas lang. Yumuyuko ako paabante. Gagawin ko ito gamit ang kabilang paa para mas makita mo. Sa unang beses, yumuko ako paabante, pinananatili kong nakatensyon ang likod na bahagi. 1, 2, 3, at babalik ako. Ano tingin mo? Habang mas yumuyuko ka, mas mahirap ang ehersisyo. Huwag mo lang susobrahan, gusto lang natin ng konting tensyon. Kung komportable ka na, bahagya ka lang yumuko paabante, ayos na yon. Hindi mo na kailangang lumampas pa doon. Kailangan iangkop ang bawat ehersisyo sa iyong kakayahan. Ang mahalaga ay gawin mo ng tama ang ehersisyo. Huwag kang yumuko paabante at maramdaman mo ang pagigting sa likod na bahagi ng hita. 4, gagawa tayo ng 6 pa sa bawat binti, 10 lahat. 5, 6, ulitin natin. 7. Itong mga kamay, hindi pinipilit. 8, basta nakapatong lang sa hita ko at kung alisin ko, ayos lang. Huwag mong gamitin ang braso mo. Gusto ko binti lang ang gamitin mo para hindi ka mandaya. Kung hanggang dito hindi mo na kaya, hindi mo na kailangang yumuko pa ng mas malayo, laging magtrabaho ayon sa kakayahan mo. Huling ulit. Palitan natin, kabilang side naman. Ipatong ang paa sa sahig, maglakad kung kailangan, mag-relax sa balakang, tuwid ang katawan, harap ang paa, yuyuko ako. Ang balakang ko ang umaabante.
Paglipat ng bigat mula likod sa harap. 1. Relaho. Tara ulit. 2. Relayo. Uli. 3. Relayo. Uli. 5. 4, 6 na lang ang natitira sa atin. Tara ulit. 5. 6. Nakikita nyo, dahan-dahan nating tinataasan ang intensity ng routine. 7, para manatili ka talaga sa antas, kung saan ka pinakakomportable. 1, 8. Siyam. Kung madali sa iyo ang ehersisyo, gamitin mo ang libro para itaas ang sandalan ng paa. Kapag mas mataas ang paa mo, mas mahirap ang ehersisyo. Kaya tandaan mo yan kung masyadong magaan ang ehersisyo para sa iyo. Magpapatuloy tayo sa mas agresibong pag-extend ng balakang na talagang maganda. Gustong-gusto ko ito dahil mas lumalakas ang kontraksyon ng kalamnan at mas mahirap ito kaysa sa nauna. Una ay isometric na ehersisyo. Sumunod ang analitikong ehersisyo. Ngayon functional na ehersisyo na ang ginagawa natin. Pupwesto ako ng kaunti pang pasulong dyan. Ipatong mo ang mga bisig mo sa likod. Ang sandalan ng upuang, yan pwedeng maging kasangkapan. Pwedeng mesa na luluhod ka ng isa at itutulak mo ang isang bagay paatras. Ayos ba? Itaas mo ang paa mo na ang talampakan ay nakaharap pataas. Ganito. Na parang tray na gusto mong dalhin ang mga inumin sa isang mesa sa isang restauran. Itaas mo. Panatilihin mong nakataas hanggat kaya mo. 2, sige, ulitin. Panatilihin mong nakataas ang paa hanggat kaya mo. 3, mahalaga na ang bahagi ng ibabang likod dapat tuwid at hindi malikot. Ayos ba? Ihiwalay natin ang ehersisyo sa balakang 4 at tanggalin ang galaw sa ibabang likod. 5. Ulitin natin. 6. Galaw na hiwalay mula sa balakang. 7. 8. 9. At 10. Magpahinga tayo. Dahan-dahang sumandal at bumangon, huminga, suriin ang masakit na balakang, maglakad ng kaunti, at kung hindi masakit, gamitin ang kabilang binti. Parehong mekanismo. Gusto kong sumandal ka. Parehong mekanismo. Hindi ko na malayan. Nakagawa pala ako ng tugmaan. Sumandal ako sa kanang binti. Iniikot at itinaas ang kaliwa habang sinusubukang panatilihing neutral ang posisyon ng katawan at ibabang likod. 2, ulitin 3, 4, 5. 6. 7. 8. 9, 10. Mag-relax, itukod ang paa, dahan-dahang bumalik sa simula at pakinggan ang nararamdaman. Magandang ehersisyo para palakasin ang buong puwit. Malapit na tayong matapos sa functional na ehersisyo. Magkakaroon tayo ng 2 squat set. Isa madali, isa mas mahirap. Sumo squat ang tawag dito at napakadali, kaya kahit 70 o 80 taong gulang ka, magagawa mo ito. Madalas, malayo lang ang pagitan ng mga paa, parang sumo wrestler. Ituturo natin ang mga dulo ng paa palabas, gaya sa screen, at lalapit sa upuan, pader o kasangkapan. Muli, nagtatrabaho tayo sa loob ng isang espasyo, sa isang ligtas na kapaligiran. At gusto kong bumaba ka ng dahan-dahan, sobrang dahan-dahan, sobrang dahan-dahan. Bentahe ng mga squat na ito, laging palabas ang tuhod at walang panganib. Pinsala. Sa totoo lang, ang mga squat ay isa sa pinakamagandang paraan para mapalakas ang mga tuhod at balakang. Kahit na maraming profesional ang pilit, binabawasan ang kahalagahan nito. Bumaba tayo, bumaba tayo, bumaba tayo, bumaba tayo. Kapag may naramdaman tayong kirot dito, ayos lang. Manatili tayo dito ng ilang segundo at bumalik sa orihinal na posisyon. Kahit hindi mo akalain, ang paggawa niyan ay isa na ring squat, okay?
Hindi mo kailangan magbuhat ng 200 kilo sa likod mo para makagawa ng squat. Sa totoo, sapat na ang pagbaba at ilang segundong pananatili sa kaya mong range. Kung kaya mo pang bumaba, gawin mo lang hanggang kaya ng katawan mo. Magpatuloy ka lang. 3. Kung athletic ka at kaya mo nang di hawakan ang upuan, gawin mo. 4. Kung gusto mong ilagay ang mga braso mo sa harap, pwede mo rin itong gawin na nakaharap ang mga braso sa unahan. 5. Kita nyo, walang katapusang opsyon. Ano gusto mong ilagay? Pati braso mo, pwede mo ilagay dito. 6. Kaya mo bang buhatin ang 5 litrong galon gamit ang braso mo? Pwede rin 3. 7. Basta akma sa kakayahan mo. 2 lang ang kaya ko. Mababa. 9. Huling ulit na mababa at 10. Huminga muna tayo, magpahinga at maglakad para ma-relax ang balakang at binti. Tapos gagawin natin ang mas mahirap na klasikong squat. Ayos ba? Ngayon, patagilid kong ipapakita para makita nyo mula sa ibang anggulo kung paano ito gawin. Bahagya lang nating ihihiwalay ang mga binti. Hindi masyado. Ang dulo ng paa ay bahagyang palabas. Hindi rin masyado. Hindi tulad ng dati, kundi mga 45 degree lang. At mula rito, aasa tayo sa upuang nasa harap natin at magbebend tayo ng husto dito sa bahagi ng balakang. Naalala mo ba yung ginawa nating may patpat? Gagawin ulit natin yon, pero mas mababa at may galaw ng tuhod. Tingnan mong mabuti, para bang gusto kong umupo sa isang upuan na nasa likod ko mismo. Bababa ako hanggat kaya ko. At babalik ako. Komportable ka ba kahit papaano? Perpekto? Gusto mo ba ng mas sporty at mas malayong marating? Kaya mo bang makarating ng mas malayo? Bawat isa sa loob. Laging nakaharap palabas ang tuhod, okay? Kailanman, hindi ko alam kung makikita sa kamerang yan. Hindi natin kailanman dapat gawin sa ating mga tuhod ang ganitong paggalaw ng pagdikit dahil ito ang maaaring magdulot ng panganib sa kanilang kalagayan. Kaya natin inilalagay ang paa palabas, iniikot ang balakang na parang uupo, bababa hanggat kaya, tapos babalik. Dapat tuwid ang ibabang likod, kaya may upuan. Para maiwasan ang ganitong galaw, ayaw natin yon. Gusto nating panatilihing nakataas ang dibdib at ang ulo ay mataas. 4, gagawa pa tayo ng 6, 3. 5. 6. Palaging umabot sa antas kung saan komportable ka. 7. 8. Siyam ata. 10. Isa itong routine para sa mga matatanda, pero sinisiguro ko sa iyo na talagang napagod siya. Sige mga kaibigan, ito na ang dulo ng routine. 28 minuto na ang lumipas. Sana nagustuhan mo ito. Nagsimula tayo sa simpleng ehersisyo, humirap sa pangalawa at mas naging komplikado sa huli. Gumawa lang ako ng tig-10 ulit para sa bawat isa. Pero kung gusto mong magdagdag ng isang karagdagang set o kung gusto mong tanggalin ang anumang ehersisyo na hindi mo gusto, maaari mo itong gawin. Isipin mo na hindi ito isang mahigpit na routine, kundi isang flexible na bagay na maaari mong baguhin ayon sa iyong kagustuhan at pangangailangan. Mas mainam pa rin ang kahit maikling ehersisyo, kahit isometriko, para sa mga kasukasuan. Mas mabuti pang may gawin kaysa wala, laging tandaan ito. Huwag kalimutan ang espesyal nating event tungkol sa pananakit ng balakang, ang Linggo ng Balakang, sa ika-21 hanggang ika-27 ng Abril. Wala na, taos puso akong nagpapasalamat sa iyo na sinamahan mo ako hanggang dulo ng video. Sana ay ginawa mo ang mga ehersisyo kasama ko at higit sa lahat, sana ay maibahagi mo ang video sa mga taong nangangailangan nito. Marami sa atin ang may kamag-anak na sumasakit ang balakang at makakatulong ng malaki ang mga ehersisyong ito para mapabuti ang kanilang buhay. Paalam muna at salamat sa oras mo. Sana magkita tayo ulit sa isa ko pang video.